to honor the Holy Gospel. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, The Lord be with you. And also with you. The proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. When Jesus heard of the death of John the Baptist, he withdrew in a boat to a deserted place by himself. The crowds heard of this and followed him on foot from their towns. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick. When it was evening, the disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it is already late. Dismiss the crowd so that they can go to the villages and buy food for themselves." Jesus said to them, "There is no need for them to go away. Give them some food yourselves." But they said to him, "5 loaves and 2 fish are all we have here." Then he said, "Bring them here to me." And he ordered the crowds to sit down on the ground, on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. And they picked up the fragments left over, 12 wicker baskets full. Those who ate were about 5,000 men, not counting women and children. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nang kami po'y seminarista sa isa sa mga retreat na aming pong pinuntahan, ang aming pong teacher ay pinakita sa amin ang isang maliit na film clip. Kangay pelikulang maigsi lamang na aming pinanood. Maigsi pero matindi ang impact doon po sa mga nanood. Ang pangalan po ng pelikula ay God on the Dock. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay kinasuhan ng tao. At doon po ang eksena ay korte. Nakaupo ang Diyos doon sa kanyang upuan kung saan ini-interrogate siya ng prosecutor. Naandun ang judge, naandun ang mga tao. At talagang yung nagsasalita po ay isang Kristiyano na nag-iiyak na halos, he was so emotional, accusing God for something. At ito ang kanyang accusation. "Nilikha mo kami ayon sa iyong wangis at anino. Binigyan mo kami ng buhay kahit hindi namin ginusto. Sinabi mo ang mundo'y nilikha mong maganda at mabuti. Ngunit ngayon, pinabayaan mo. At ngayon, tignan mo ang aming mundo, nagkakagulo. Bakit? Kasi wala kang ginawa. Tignan mo yung mga batang iyan, na dahil sa kahirapan ay nakahiga na lamang sa lansangan na ang pantakip sa katawan ay dyaryo. Na dahil sa kanilang kagutuman ay pinagtsatsagaan na lamang suminghot ng rugby. Tignan mo yung aming gobyerno kung kaano katindi ang corruption. Hindi ko kunti, bilyones ang nawawala para sa kapakanan sana ng mas mahihirap. Tignan mo ang kidnapping na nangyayari sa amin. Ngayon, ang daling kumitil ng buhay. Kahit cellphone, mapapatay ka. Tignan mo ngayon ang nangyayaring rape ng mga anak ng kanilang mga tatay o kamag-anak. Tignan mo ngayon ang mga babae na dahil sa kapit sa patalim, wala nang ginawa kundi ibenta pati ang katawan. Eto, na-shock ako ha. Nang minsan nagmisa ako dyan kay Makati Mayor Junjun Pinay. May mga squatters po silang inalis mula sa Makati na iniligay po nila doon sa isang
relocation site. Dahil sa kahirapan, sinabi niya sa publiko, Father, nasa shock ako. Sa katumbas ng isang dilatang sardinas, ang isang batang babae ipinagbibili ang katawan. Shock ako doon. Sa mga ganitong akusasyon, ang ending nung nag-a-accuse sa Diyos nakita mo yung kahirapang yan, yung kalupitang yan, yung pag-aabuso at exploitation na yan. Nakita mo, alam mo, bakit wala kang ginawa? Yun ang accusation. Alam nyo, during the time na naglilitani siya ng mga bagay na dapat may ginawa ang Diyos, nakayupo lang daw ang Diyos doon sa pelikula. And finally, pinayagan siyang magsalita. What do you have to say about this? Sabi nung judge. Tumingala siya at sabi, mahal ko kayo. Nilikha ko kayo nga dahil sa aking wangis at mukha. Nakita ko yung lahat ng yan. Ngunit kung sasabihin mo sa akin, ako'y walang ginawa. Sa harapan ng kalupitan, kahirapan, pag-aabuso, ang sasabihin ko'y, mayroon akong ginawa. Nilikha kita na makakatulong sa kapwa. Ang tindi ng impact na yun. Alam niyo, iyan ang exactly ang gospel reading of today. Sa harapan ng problema ang kanilang inaharap, ang mga disipulo sabi, Lord, pauwiin mo ng mga yan. 5,000 yan. Di pa binibilang yung mga babae at mga bata. Ay, pauwiin mo na at may makakain sila, makahanap sila ng makain. The Lord's command was a strange command. Pakainin niyo sila, kayo mismo. Lord naman, ang dami niyan. 5,000 yan, sobrang dami niyan. At Lord, sa harapan ng napakalaking problema, ang mayroon lamang kami dadalawang isda at 5 tinapay. But what is that compared to the problem at hand? Alam niyo, hindi na nagsalita si Lord. Ang sabi, akin na, ibigay niyo sa akin. And this little boy gives up the little that he has. Because indeed, pakinggan niyo ito mga kapatid, in the hands of man, what we may have is nothing. The hands of our God, they may mean a lot. Ang hinihingi lang ni Lord gawin niyo lang yung magagawa niyo. And maybe if each one of you will be able to contribute something, the problem will be solved. Ano ba ang pwede mong gawin? Ano ba ang solusyon? Ikaw, ano ba ang pwede mong maitulong? My dear friends, around 7 years ago, maipinalabas po isang pelikula na talagang hanggang ngayon pag pinanonood mo, mapapaiyak ka. Ang pangalan ng pelikula ay Pay It Forward. Sino nakapanood dito? Ano bang pinanonood ninyo? Hanapin niyo yung pelikulang yan. Pay It Forward. Bakit? Kasi doon sa pelikulang yon, ang teacher ng isang klase ng mga elementary doon sa Amerika ay nagtanong sa kanya mga estudyante at ito yung tanong, ano sa palagay niyo ang solusyon sa problema ng mundo para magkaroon ng kapayapaan, para ang mundo ay magbago? Ano kaya ang ating gagawin? So, ang mga bata gumawa ng kanya-kanyang solusyon para isolve ang problema ng mundong nagkakagulo. And then one boy, yung bida doon sa pelikula, would suggest a strange formula to achieving peace. At ito po yun. Siguro, pag ako'y gumawa ng kabutihan sa kapwa na hindi niya inaasahan, hindi ko gagawin sapagkat utang na loob ko. Hindi. Magdidesisyon lang ako na kahit walang nagtutulak, ako mismo, hahanap ako ng pamamaraan na gumawa ng isang kabutihan sa kapwa. In the hope na sapagkat siya'y na-touch ng aking kabutihan, gagawin niya, maghahanap din siya ng isa para ang kabutihang natanggap niya ay kanyang maibigay. If that goes on and on and on, the world will become an ocean where goodness is going to be experienced. Tinitignan ko kayo parang hindi nyo gets. Ikikwento ko na lang. Hindi yung pelikula kasi assignment nyo yun, panoorin nyo. Ito yung aking ikikwento. In New York, 2 kaibigan ang matagal na nakatira roon.
Etong dalawang kaibigan, yun ang alam nyo pag sinabi mo New York, parang yan ang city that is in a rush. Nagmamadali yung mga tao roon. Talagang ako na-experience ko yun ng ilang beses. Bakit? Alam niyo ang mga Pilipino, pag tayo naglalakad, ewan ko ba, gusto nating lumakad na magkakatabi at magkakasama. Eh kung apat tayo, ang buong street atin yan. Eh ang Pilipino pa naman pag naglalakad, ay parang may-ari ng buong kalsada. Talagang ang bagal natin patingin. Huwag mo gagawin yan sa New York, babanggain ka nila. Bakit? Everybody is in a rush. At minsan naglalakad kami doon, nakarinig ako ng komentaryo, hey, get out of the way. Ganun. Paalisin ka, bakit nagmamadali sila? Everybody just minds his own business and they have nothing to do with anyone else. Grouchy ang mga tao doon, madaling parang masusungit. And so, one day, itong magkaibigan decided to take the cab, at nagulat lamang itong kanyang kasama nung ang isang kaibigan niya, nang sila'y paalis na sa taxi, sinabihan yung taxi driver ng mga ganitong kataga. Etong sinabi niya, "Taxi driver, thank you so much. You did a superb job of driving for us today." Tumingin daw yung driver, tang sabi, "Okay ka lang?" Para bagang, "Oh, ano bang problema mo?" Hindi sanay na batiin at bigyan ng papuri at i-congratulate sa mabuting ginawa. Pati yung kanyang kasama tumingin sa kanya at palabas na sila, sabi niya, "Nagpapauso ka ha? Alam ba nangyari doon? Ba't mo ginawa yun? Eh, walang nagbabatit, nagpapasalamat sa mga driver dito. At yung dinagdagan mo ba na superb driving, ano ba yun?" Alam mo, sabi niya, "Isipin mo lang to. Binati natin yung driver na yun. Siyempre, nagulat siya, hindi siya sanay. But we affirmed something positive in what he did. In the next 20 na pasahero na kanyang idadrive, he will be a different man. He will be doing his job better." Bakit? Napurit na bati natin. Nang sila'y napadaan sa isang construction area, break time, nagla-lunch ang mga construction worker. Alam nyo, lumapit siya sa dalawa at tinanong, sabi niya, "Etong inyong ginagawa, how long have you been doing it?" Ang sabi nung mama, "Matagal-tagal na ho." Siyempre, hindi niya kausap, stranger to. Ang sagot, ang dugtong niya, "You know what? It's such a magnificent job, this building that you are doing here." So tinignan siya na parang, ano ba nangyari dito? Tapos dinugtong pa niya, "How soon are you going to finish it?" Matatagalan pa ho yan. Siguro mga 5 buwan pa. Dugtong niya, "Wow, that's great. It's going to be another splendid addition to the city of New York." So tinignan siya na kaibigan, "Ano bang ginagawa mo?" Ang sabi niya, babalik yan sa trabaho niya. Gagandahan niya yung trabaho niya. Bakit? Ibang perspective niya ngayon. Magandang additional to para sa aming bayan. And then, as they passed along the road, mayroong isang babaeng matanda na talagang pangit nga naman. Aba, etong mama, biglang, kinindatan ang babae. At ang sabi ng kaibigan, "Hoy, kumindat ka. Naghanap ka ng babae, pangit pa." Ang sabi sa kanya, "Kita mo bang teacher yun? Mga bit-bit na mga libro. Papunta doon sa school na yun, ho. Pero tignan mo, sa araw na ito, yung class niya will have a fantastic class." Bakit? Nakindatan siya ng isang gwapo sa araw na ito. My dear friends, brothers and sisters, sa totoo lang, tayong mga tao, mabababaw lang ang ating kaligayahan. And sometimes,